mainstream media po, sana po magbalita naman kayo ng totoo. Huwag puro mga edit-edit lang ang alam natin. Maawa kayo sa Pilipinas! Maawa kayo sa mga apo nyo! Maawa kayo sa mga pamilya nyo! Lalo na mga politiko na walang hangad kundi ubusin ang pera ng sambayan ng Pilipino! Mga putang ina nyo, mga wala kayong kaluluwa! Mga demonyo kayo! Mga magnanakaw kayo! Wala kayong hangad kundi ubusin ang pera ng gobyerno! Si Tatay Rani Ludovica ng Quezon City. Siya po ang tunay na masasabi ko na totoong DDS dahil 2016 pa lang nandyan na po siya sa may labas po ng Batasan Pambansa. Nandun din po kaming magkapatid. Dahil kaming magkapatid, mula pa sa umpisa na nangampanya si Tatay Digong, hindi po kami nawala dyan. So maraming salamat po Tatay Rani sa iyong tunay na pagmamahal sa bayan, tunay na suporta na binibigay mo sa mag-ama, si VP Inday Sara at ni Tatay Digong at kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kami po ay nagpapasalamat sa mga vloggers at lalong-lalo na po sa Duterte Rider supporters na walang humpay, na tunay na nagbibigay ng suporta, walang tulugan. Ika nga ni Herman Moreno, mabuhay po kayong lahat. Pagpalain po kayo ni Allah sa inyong pagbibigay suporta at pagmamahal sa ating inang bayan. Pasalamat din po ako sa aking katabi na nandyan palagi para ipakita ang kanyang pagmamahal sa ating inang bayan, sa ating pamilyang Duterte, kay Senator Ronald Bato de la Rosa na pilit na gustong kunin ng mga taong wala naman talagang naiambag sa ating bansa. Papayag ba tayo na another kidnap na naman sa ating kapwa Pilipino? Tayo po ay nandito hindi para magpasikat o makipaghasit ng lagim. Tayo po ay nandito para magpakita ng tunay na hangad nating Pilipino para sa kaayusan, kaunlaran at katahimikan ng ating bansa. Mabuhay ang kapwa Pilipino na nagsasakripisyo sa araw na to. Mabuhay tayong lahat. Tayo po ay hindi nagpapabayad para pumarito sa lugar na to. Andito po tayo bilang isang mamamayang Pilipino upang hadlangan ang panggigipit ng mga makakaliwang grupo at ng mga kampo nila Risa Hontiveros na walang hangad kundi makulong ang kapwa nilang senador. Ako po ay pumunta rito hindi para makipag-away o away natin ang mga tagabantay na tagapagligtas na mga kapulisan na sila yung nandito para alalayan ang ating mga senador para hindi sila pasukin ng mga makakaliwang grupo. Sana po magtulungan po tayo mga kapwa ko Pilipino. Bakit? Masyado na tayong subsob, pudpud ng ating mga paa at kamay dahil sa laban na to. Kung patuloy naman itong mga kabila na walang hangad kundi ibagsak ang kapwa nilang Pilipino. Saan kayo makakita na ang 1 trilyanes ay may bitbit na papel, na kuno, na papel na galing sa ICC? Meron bang ganon na isang nilalang, na isang Pilipino na nagpapanggap
patuloy na lumalaban against Vice President Inday Sara, sana po matauhan po kayo dahil hindi po kami nandito para po sumalungat sa kaayusan, kapayapaan at katahimikan ng ating bansa. Ako po ay tumatayo sa harap nyo bilang isang Maranao tribe. Galing po ako sa Lanao del Sur. Part po yan ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Gusto ko po kayong i-update sa kasalukuyan na nangyayari sa aming lugar. Parte po yan ng Bangsamoro. Ngayon po ako po ay natatakot at kinakabahan dahil po baka po magkaroon ng patayan, baka po dumanak ang dugo sa kinalalagyan ng ating mga Bangsamoro. Pinapanalangin ko po kay Allah subhanahu wa ta'ala na sana po walang mangyari sa darating po na pagpili ng mga kakandidato po sa darating na barb election po. So, mananawagan po tayo sa mga kinauukulan. Tama na po ang pamumulitika sa ating bansa. Asikasuhin po natin na gumawa ng batas ang mga congressman. Hindi po dapat kayo nilagay dyan sa kinalalagyan nyo para ibagsak nyo ang kapwa niyong Pilipino, kapwa niyong babae na isang Pilipina na tunay na nagsiservisyo sa ating bansa. Hindi po niyo kasi tinitingnan kung ano talaga ang kalagayan ng ating inang bayan, kundi puro na lang kayo impeachment, puro na lang kayong impeachment, puro na lang ICC. Ano ba talaga tayo? Party ba tayo ng International Criminal Court? Wala na po tayo sa ICC. Ito po ay laban ng Pilipino sa Pilipino. Huwag po tayong sasama sa mga Pilipino na walang hangad, kundi sirain ang ating pinakamamahal na Pilipinas. Sana po matauhan na po tayo. Huwag po natin pairalin na tayo ay kakampi, na tayo ay dilawan. Ito pong laban na to ay laban ng isang Pilipino, isang Pilipina na tumatayong pangalawang Pangulo ng ating bansa. Bongbong Marcos, tandaan nyo, hindi kayo katanggap-tanggap ng mga dilawan noon. Ang daming pambabatikos noong nilibing o pinalibing ni Tatay Digong ang inyong ama. Ilang dekada na ang dumaan na Pangulo na hindi man lang binigyan ng libing o pagmamahal ang inyong ama. Bagkos, ang dami pong sinasabi against former President Rodrigo Roa Duterte. Marami na pong mga sinasabi na hindi makatarungan, na hindi po katanggap-tanggap noong panahon na nilibing ang iyong ama sa libingan ng mga bayani. Maawa na po kayo sa taong nagpakabuti sa inyo. Sinamahan kayo sa laban noong oras na kinamumuhian kayo ng mga dilawan. Kinamumuhian kayo ng mga pinklawan. Kinamumuhian kayo ng mga taong walang hangad, kundi puro politika para maangkin ang pagkapangulo ng Pilipinas. Ano ba talaga itong laban natin? Politika ba sa politika o dapat natin alagaan ang batas na pinairan sa ating bansa? Hindi po tayo parte ng International Criminal Court. Mayroon po tayong judicial. Nandyan po ang Supreme Court. Huwag po tayong, alam niyo po ako, sa tuwing meron akong nakikita na dumadaan,
na mga sarado ang mga utak. Sarado dahil ang gusto nila, ang mamuno sa ating bansa, yung magnanakaw. Ayaw nila ng kabutihan, ayaw nila ng katahimikan, ayaw nila ng kaunlaran para sa kanilang kapwa Pilipino. Sa mga mainstream media po, sana po magbalita naman kayo ng totoo. Huwag puro mga edit-edit lang ang alam natin. Maawa kayo sa Pilipinas! Maawa kayo sa mga apo nyo! Maawa kayo sa mga pamilya nyo! Lalo na mga politiko na walang hangad kundi ubusin ang pera ng sambayan ng Pilipino! Mga putang ina nyo, mga wala kayong kaluluwa! Mga demonyo kayo! Mga magnanakaw kayo! Wala kayong hangad kundi ubusin ang pera ng gobyerno! Ito namang mga makakaliwa na dumadaan na bumabagsak. My goodness! Tao pa ba kayo? Pilipino pa ba kayo? O mga sadyang mga sarado ang mga utak nyo? Wala na patutunguhan ang ating bansa kung ang gusto nyo ay manaig ang mga mandurugas, mga drug addict sa ating lipunan. Maawa kayo sa ating inang bayan dahil wala na po tayong lugar maliban sa ating bansang Pilipinas. Ako po ay nagmamakaawa dyan sa loob sa House of Senate sa mga senators, senadora, senador na sana po tulungan po natin maiahon sa kahirapan ang ating bansa. Lugbok na po sa kahirapan dulot ng pagkamkam ng pera ng Pilipinas. Lugbok na po ang ating bayan dahil lumalaganap ang krimen, lumalaganap ang mga adik. Hindi na po ito tama. Magtulungan po tayo rito. Kami po ay nandito para tulungan kayo. Huwag natin baluktutin ang batas. Dahil yan lang po ang dapat na masunod. Dahil meron naman tayong Supreme Court. Huwag na po natin banggitin ang Department of Justice. Dahil nandyan ang mga ayaw sa kapayapaan. Ayaw nila matigil ang korupsyon. Ang gusto nila patuloy na kamkamin ang pera ng taong bayan at ang mga taxpayer ng bansang ito. Sana po maisip niyo po, mga kababayan ko, ang kahihinatnan ng ating bansa. Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sukran. Maraming salamat, kapatid na Syra. Okay, so bago ko po tatawagin muli ang susunod nating speaker, ay ngayon po ay magpapasalamat lamang tayo dahil nariyan pa rin. Kukunti man tayo, pero ito naman ang masasabi ko. Kukunti man tayo, pero hanggang dulo ay magsama-sama tayo dahil ang tunay na laban ay dito sa harapan ng Senado at hindi tayo bayad. Kaya tayo naririto dahil mayroon tayong dignidad at prinsipyo na kahit sinong kapwa Pilipino, taas noo tayo na tumingin sa kanila dahil ni Cinco hindi tayo binabayaran upang mapalito. Maraming salamat sa lahat ng inyong mga tiwala at suporta. Pero yan po ay matuloy-tuloy po ang ating programa hanggang patuloy po hanggat mayroon po na isa sa atin na narito. Ngayon po, nais ko po ulit si Tatay Rani pasalamatan, pero mamaya ka na magsalita, Tay. Si Tatay Rani ay sinalang-alang niya ang pagiging konsihal ng Distrito 2 sa Quezon City para sa kung ano ang tama na ipanaglalaban niya. Si Tatay Rani po
ay hindi natatakot at lahat ng ating kagamitan ay isang request lang sa kanya ay nariyan agad at dumarating para suportahan ang ating panawagan. Ngayon naman po, ang susunod kong tatawagin ay siyempre, kung tinawag ko ang kanyang miyembro, kailangan matawag ko rin ang aking Kuya Onin ng DRS. Kaya, mga DRS, buhay pa ba kayo? Lalaban pa ba tayo? Walang susuko hanggat walang tumitigil. Hanggat tuloy ang impeachment, tuloy ang ating laban para protektahan ang ating inang bayan. Walang iba, kung hindi, Kuya Onin! Magandang salamat. Maraming salamat sa iyo, Kuya Benz. Nag-iikot-ikot na nga ako, nagtatago-tago na ako sa mga sulok, hindi pa rin tayo nakalusot, ano? Unang-una po, nais po natin pasalamatan. Siyempre, ang walang sawang tunay na DDS na patuloy nakikisa, patuloy nakikibaka, at patuloy na nagbibigay suporta sa atin. Walang iba kung hindi ang ating Tatay Rani ng Masmasa para kay Sara Duterte Masada! And of course, pasalamatan po din po natin ang Rage Coalition na siyang nag-initiate ng ating tuloy-tuloy na rally dito. Kasama po ang Reform PH ni Mike Defensor at ang partido ni Alvarez. And of course, yung Reforma. And of course, yung lahat ng mga parallel groups na kabilang po doon sa Rage Coalition. Maraming salamat po sa inyo. Taos pusong at walang tigil, walang humpay na patuloy po tayong nagpapasalamat sa inyong voluntaryong pakikiisa dito. Lalo na po sa ating mga ka-DDS na ginagawa na pong tahanan ang kalye ng Senate premises, no? Saludo at kudos po sa inyong lahat. Lalo na sa mga natutulog dito at nakahiga sa kanilang kanya-kanyang mga karton. Kami naman po, ang Duterte Rider supporters, ay patuloy pong nakikisa sa inyo. Patuloy pong makikibaka. Dahil ang pakikibaka at pakikisa ay hindi ito tawag lamang ng koalisyon. Kung hindi ito tawag ng tungkulin ng bilang mamamayang Pilipino. Dahil alam po natin na sobra na ang pang-aabuso ng kasalukuyang gobyerno. Papayag pa kayo na patuloy po tayong inaabuso ng kasalukuyang gobyerno? Papayag pa kayo na silang mga nasa itaas ay patuloy sa pagnanakaw ng kaban ng bayan? Papayag pa kayo na mas nilalaan nila yung kanilang oras sa impeachment ng ating BP Sara at yung mga kasalukuyang crisis na nangyayari sa ating bayan ay patuloy nilang isinasantabi? Kaya mga kababayan at sa lahat ng mga nanonood dito sa ating mga DDS vloggers, kayo po ay aming inanyayahan na tayo po'y tumungo dito. Araw-araw po natin kakalampagin ang Senado at ang ibang mga senador na naririyan na nagpapatuloy na magpagamit dahil po hindi natin alam kung anong maleta ang merong bitbit ang bawat isa sa kanila. Unang-una po, tayo po'y nagpapasalamat muli sa mga unang tumungo dito nung nilusob o pinuntahan ng mga ahente ng NBI upang dakpin, upang gayahin kung ano yung ginawa nila kay Tatay Digong ay pilit nilang gagawin para sa ating mahal na senador na si Ronald Bato de la Rosa. Ngunit mga kababayan, tayo po'y nagpapasalamat lalo na sa mga naririto nung gabing iyon at napigilan natin yung kanilang hakbang upang maging illegal na kukunin nila muli si Senator Ronald Bato. Bakit po illegal na masasabi natin?
dahil po ito'y hindi nagkaroon ng proper coordination dito sa ating local judiciary court upang matugunan ang sinasabi nilang inihain ng ICC na warrant of arrest kay Senator Ronald Bato. Kaninang umaga ay nagkaroon po ng sesyon yung ating Korte Suprema at dininay po nila yung kahilingan ng kampo ni Senator Ronald Bato sa pamamagitan ng yung status quo ante order or TRO, Temporary Restraining Order, upang pigilan ang paghuli ng mga maaring DILG, Department of Foreign Affairs, Department of Justice, Philippine National Police, or Criminal Investigation Detention Group, NBI, o kung ano pa mga ahensya na posibleng makialyansa doon sa ICC upang ihain ang warrant of arrest. At yung kahilingan ng kampo ni Kuya Senator Ronald Bato ay na-denied sa pamamagitan ng boto ng 951. Ako po, on my personal opinion, naniniwala po ako kung bakit po hindi po nag-succeed ang kahilingan ng TRO. Dahil po, kung tutuusin po natin, bakit nga naman nagbibigay ng TRO ang Korte Suprema sa isang warrant of arrest na hindi naman dumaan sa local judiciary system ng ating bansa? Kaya lamang po, hindi po nararapat na kailangan mag-release ng isang TRO dahil ang hawak po ng warrant of arrest ay hindi po dumaan sa local judiciary system ng ating bansa. Kung tutusin po natin, ito po ay walang basehan. Ang kanila pong pag-serve ng ICC warrant ay isa na naman pong bendalo katulad ng ginawa nila sa ating mahal na Tatay Digong. Kung kaya po tayo ay naniniwala na hindi po nararapat na at hindi po kailangan ng kampo ni Senator Ronald Bato ang isang TRO dahil naman po wala naman pong basehan ang Korte Suprema doon sa tinatawag ng ICC warrant of arrest dahil po ang warrant of arrest ay hindi naman po nagkaroon ng coordination dito sa ating local judiciary processes. Kaya ang ginagawa po ng mga ahensyang pumasok or pumipilit pumasok dito sa Senado ay illegal. Ngunit ano po ang nangyari? Hindi po ba kung sino pa yung nagbigay ng warning shot na siyang taga-bahay o naroon sa bahay ng Senado ay siya pang binigyan ng suspension? Tama po ba yan? Isang malaking mali. Dapat ang binigyan ng suspension ay yung mga walang coordination na mga nagpapakilalang ahente kuno ng NBI. Dapat yun ang binigay ng suspension. Kung yan man ay driver, yan ang dapat bigyan ng suspension. At hindi yung siya Plaska na siyang nasa Sergeant at Arm mismo ng ating Senado. Kaya mga kababayan, pilit nilang binabago ang sistema. Pilit nilang binabali ang ating konstitusyon. Pilit nilang binibrainwash ang mga manonood nating mamamayang Pilipino para magmukhang sila ang tama at tayo ang mali. Ang masasabi lang po natin, lalo na kay John Vic, hindi po tanga ang mamamayang Pilipino. At lalong-lalo na, hindi po kami bobo na kagaya ng inaasahan ninyo sa inyong mga statement dyan sa mainstream media. Kami po ay meron ding katalinuhan, meron din kaming sariling pag-iisip, at meron din kaming personal na opinion.
At base sa aming personal na opinion, hindi po dapat isuspinde si Blasca. Ang dapat isuspinde ang mga NBI agent na nagpapakilalang ahente na nagpupumilit pumasok sa Senado na walang coordination sa Sergeant at Arms at sa USA. Tama! Dapat ang masuspinde ay si Matibag na kung saan iba-iba ang kanilang mga salaysay. Sinasabi nila, wala daw NBI agent, pero maliwanag pa sa sikat ng araw na kanilang mga ahente, suot-suot ang kanilang mga NBI vest ay nandoon pumasok sa GSIS. Ngayon, gumagawa sila ng script upang pagmukain na kaya po naroroon ang mga ahente ng NBI ay dahil daw lamang sa artwork na bilyon-bilyon daw ang halaga. Ganun bilyon pala. Di yun ang pupuntahan namin sa susunod. Iyon ang lulusobin natin. Bilyon-bilyon pala ang halaga No? Gumagawa ka na lang ng script, John Vic. Elementary lang yata ang maniniwala sa'yo, gunggong. Huwag mo kaming pagmukaing tanga na akala mo kung ano yung sasabihin mo dyan sa mainstream media ay maniniwala kami sa'yo. Bobo! Kawawang mga kapulisan, lalo na yung mga patrolman na sunod-sunuran. Hanggang kailan kayo magpapailalim sa inyong mga kasahod? Hanggang kailan kayo magpapailalim sa inyong mga inaasahang mga buwan-buwan na sahod? Panahon na para manindigan ng bawat isa. Nandyan ka man sa politiko, nandyan ka man sa kasundaluhan, nandyan ka man sa kapulisan, nandyan ka man sa ahensya ng kahit anong gobyerno. Hindi mahalaga yung sahod mo. Ang mahalaga ay meron kang bayag upang manindigan, dahil ang paninindigan ay hindi lamang sa sarili mo, hindi lamang sa pamilya mo, kung hindi para sa kapwa mo Pilipino, sa mamamayang Pilipino at sa kababayang ito. Dahil kung tunay kang Pilipino, mahal mo dapat ang ating bayan at mahal mo dapat ang mamamayang Pilipino. Bakit nga ba tayo dito patuloy na sumisigaw, patuloy na nanawagan, at patuloy na nakikibaka? Dahil ramdam ng bawat isa sa atin na tama na, sobra ng pag-aapi ng gobyernong ito. Hindi na sapat ang manahimik. Hindi na sapat na pamilya mo lang ang inatupag mo. Hindi na sapat na yung trabaho mo lang ang inatupag mo. Panahon na upang makisa. Panahon na upang makibaka. Panahon na upang makialam. Dahil ang pagkakaisa at makikialam sa ating panawagan ay pagmamahal sa ating bayan at sa mamamayang Pilipino. Kaya sa lahat po ng ito, sa lahat po ng naririto, at sa lahat po ng patuloy na nakikisa at nakikibaka, isang saludo at mabuhay po sa bawat isa sa inyo, lalong-lalo na sa ating mahal na Tatay Rani na naririto, sa Masada, sa Rage Coalition, sa Reforma, sa Partido sa Reforms, at sa lahat ng mga parallel groups na walang sawang nakikibaka dito sa ating araw-araw sa Senado. At sa lahat ng magigiting nating mga senador na mas pinili nila ang kanilang ang tamang hakbang tungo sa kapalit ng mga proyektong inaalay ng kampo ni Bangag, ay saludo po kami sa inyo. Patuloy po kaming susuporta sa inyo. At sa mga senador na mapagpanggap, kami po ay nakatutok lamang sa inyo
at babantayan namin ang bawat galaw ninyo. Hindi po namin papalampasin ang mga ginagawa ninyong panggagago sa ating mamamayang Pilipino. Muli, maraming salamat po sa ating lahat at mabuhay po ang mga mamamayang Pilipino na patuloy na nakikibaka sa ating pong laban. Maraming salamat po. Maraming salamat, Kuya Onin. Isang walang kapantay at napakatatag ng grupong